Kamusta mga kemasami? Kamusta ang iyong linggo? I am always praying that your business and yourself are doing okay. So for today's video mga kemasami, we are going to talk about businesses na pwede kang mag-umpisa na maliit lang kapital at hindi gaano ka-complicated. We all know na marami sa ating mga Pilipino na gusto talaga magkaroon ng sariling negosyo sapagkat dito tayo nagkakaroon ng ating, dito natin nabubuo ang ating pangarap, ang ating hopes, and etc. Pero marami rin sa atin ang may kakulangan pagdating sa kapital. So yun ang pag-uusapan natin. Ano-ano ba ang mga negosyo na madali i-set up at kailangan lang na kaunting kapital. So paano mga kemasami? Handa ka na ba? Kung handa ka na, handa na rin ako, then welcome to my channel. This is the Goody Yeti, your MSME advocate, and this is your guide in business. Maraming salamat mga kemasami at naansan ka pa rin at willing ka panoorin ang video nito hanggang sa dulo. Bago tayo mag-umpisa, mega shoutout lang sa lahat ng aking mga subscribers, mapaluma man at mapabago. Maraming salamat din sa lahat ng nanonood ng aking videos. Nakakatuwa talaga makita na dumadami na nanonood ng aking videos mga kemasami. And I am really appreciating all your messages na nagsasabi kayo na nakatulong ako sa inyo and sobrang nakakasaya po siya ng aking puso. So mga kemasami, hanggat kaya kong sagutin ang inyong mga katanungan, sasagutin ko po yan based lang sa aking mga experience at based lang sa aking mga nalalaman. Pero kapag hindi ko naman po siya kayang sagutin, magiging straightforward po ako sa inyo na hindi po ako yung tamang tao para sa question na iyon. Anyway, kung ikaw po ay isang tao na mayroong pangarap na magkaroon ng negosyo pero maliit lang ang kapital, ang video po na ito ay para po sa inyo. Sapagkat yan po ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ano-ano ba ang mga negosyong ito na kailangan lang na may maliit na puhunan pero madali lang din siya i-set up kumbaga. So kapag ikaw yan mga kemasami, I really encourage you na tapusin ang video na ito. So para magsagot natin katanungan, para sa iyo ba ang negosyo na ito or para sa iyo ba ang ganitong setup? Panoorin mo ang video na ito. Let's now start. Before we start to know ano ba ang mga benefits or positive traits na meron ang ganitong model, which is the small capital and easy to set up business model, so, gusto ko kayong diretso yung mga kemasami na hindi para ito sa lahat. Sapagkat mayroon namang mga tao or may mga negosyante naman na they have the capacity to open the business na talagang big bang agad. Kumbaga, meron silang kapital, sky to the limit ang kapital nila, or malaki ang kanilang savings, at malawak ang kanilang network. So, walang problema yon. Ang video na ito mga kemasami ay para lamang sa mga tao na mayroong maliit na kapital or mayroong maliit na savings at mabilis lang i-set up ang negosyo. Ano-ano nga ba ang mga positive or pros na meron sa ganitong model? Unang-una, lower financial risk. Dahil nag-uumpisa pa nga natin mga negosyante, hindi natin kailangan ubusin kung ano man ang savings natin. Sapagkat tayong magde-decide kung anong klaseng easy to set up business ang pwede natin gawin para alam natin na hanggang dito lang ang kaya natin or hanggang dito lang ang kaya nating ilabas na kapital. Pangalawa, faster entry. As we all know, mabilis ang pagbabago ng pag-iisip at ng mga gusto ng mga tao right now. So this is an easy to set up business, ibig sabihin, mabilis lang din tayo kaagad makagawa ng mga panibagong negosyo kasi nga easy to set up siya. So hindi siya mahirap na, nagbago na naman ang gusto nila. Paano ko na naman umpisan? So mabilis ka lang makapag-umpisa ulit. Number 3, learning opportunity. Lalong-lalo na talagang itong kanitong model ay akmang-akma sa mga nagnegosyante o nagnegosyo ng bago pa lang. Sapagkat dito, matutunan mo kung paano ba talaga yung pagpaplano ng isang negosyo, ano ba talaga maging marketing strategy mo, on how to manage your business, and the in and outs of the business itself, dito mo matututunan. So, kumbaga, first-hand experience, dito ka matututo. Pang-4, flexibility. Simpler businesses are often more adaptable to changes in the market. So,
since madali, sinabi nga, di ba, katulad nung nag-pandemic, mga Kemasini, sino ba ang nakapag-adapt agad during the pandemic? Kundi ang mga micro and small medium enterprises. While the big corporations, nahirapan sila mag-adapt. So, ganun kaganda if you are going to start with a small capital and easy to set up business. And lastly, focus on core settings. Normally, this kind of model, mga Kemasini, kailangan mo mag-focus isang product or sa isang services. So, kapag nakapag-focus dyan, malalaman mo na, ganitong produkto, itong mga strength niya. Ganitong produkto, ganito palang dapat natin gawin. Ganitong serbisyo, ito palang dapat kong gawin. Ganitong approach palang dapat kong gawin sa industry. So, yan yung mga few of the pros or few of the positive reasons kung bakit maganda ang model na ito, mga Kemasini. Pero alamin naman natin, ano naman ang mga negative or cons sa ganitong style of business model. Narinig nyo na kanina kung ano ba yung kinaganda ng ganitong setup na business. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin, ano naman yung medyo pangit or cons sa pagninegosyo ng ganitong uri ng model. So, unahin na natin is yung limited initial growth. Dito, mga Kemasini, hindi agad tayo makakapag-expand ng ating negosyo dahil nalilimit nga sa ating capital. Kumbaga, kahit sabihin natin na you think na successful na yung business mo, you think nagtatrending na yung business mo, marami ka ng customer, etc., you still cannot expand agad-agad dahil kailangan mo pa siyang pag-ipunan ulit para makapag-expand ka. Unless na lang, mga Kemasini, may makita ka mga investor, and etc. Pero kung sarili mo pa rin ang iyong asahan sa expansion, then medyo mahirapan ka nga for that. Number 2, income variability. So dito, mga Kemasini, sinabi ko na nga rin kanina, do not expect na malaki kaagad ang income nyo pag itong setup ang gagawin nyo sa negosyo. Talagang sa itong pagnegosyo, mga Kemasini, you are going to start with a small capital hanggang palaki ng palaki. So you need to have your patience na hindi talaga kaagad na malaki agad ang inyong magiging income dito, mga Kemasini. Kasi you started very small capital, di ba? So do not expect na your very first month of income, maabot ka ng thousands agad, 100,000 agad, or 6 figures agad. So, kailangan din natin naman tignan, magkano lang bang naging capital mo? Kasi nakabase din naman sa capital mo, doon sa equipment na kaya mo lang ibigay, doon sa mga inventory na kaya mo lang bilhin. So, doon din nakadepende kung magkano lang din pwede mo maging income. Now, 3, competition. So, since this is an easy to set up business, ibig sabihin, madali lang din siyang gayahin na negosyo. So, kapag nakita ng mga tao sa barangay mo o sa mga kapitbahay mo na, ang ganda ng negosyo niya, ang daming tao nakapila. So, what they are going to do, they are also going to set up that kind of business and magkakaroon ka kaagad ng competition. So, ibig sabihin, mga Kemasini, mabilis ka magkaroon ng competition. So, ganyan lang siya. Medyo pangit lang talaga siya kasi hindi sila mahirapan gayahin kung ano man yung ginagawa mong negosyo. That could be a services or that could be a product. Number 4, limited reach. So, dahil nga maliit lang ang ating capital, mga Kemasini, at we are just going to start as well na maliit, ang ma-reach lang natin mga customer is possible yung neighborhood lang natin. We cannot reach sa ibang pang lugar or we cannot reach sa ibang pang barangay kasi mahihirapan nga din tayo mag-expand as well. So, pagdating naman sa marketing strategy, mga Kemasini, sabihin natin, may online naman eh. Yes, may online. Pero ang question, do you have the capital para mag-deliver? So, yun naman yung next question na kailangan mo sagutin. Number 5 and the last na possible na pangit dito sa negosyo na ito or sa ganitong setup is the regulatory and operational challenges. Dito, mga Kemasini, you started small capital, hindi ka pa rin exempted para mag-register ng iyong negosyo. Hindi ka exempted na hindi ka kumuha ng DTI, hindi ka exempted na kumuha ka ng SEC, hindi ka exempted na kumuha ng mayor's permit, hindi ka exempted na kumuha ng BIR, magparegister ka sa BIR, at hindi ka rin po exempted na magbayad ng iyong taxes. So, maliit man, mag-umpisa ka man sa maliit or mag-umpisa ka sa malaking negosyo, mga Kemasini, pareho lang iyong responsibility bilang business owner pagdating sa operational challenges. So, yan, mga Kemasini, mga few things na dapat yung i-consider. Nagbigay na tayo ng 5 things na kinagandahan ng itong setup at 5 rin na kinagpangit ng itong setup. It will be your decision to weigh things na para sa iyo ba talaga ang gatong setup na negosyo.
So pag-isipan mo talaga mabuti mga Kemasimi. Next naman ang pag-usapan natin mga Kemasimi, anong klase bang mga businesses na ganitong setup or ano-ano bang mga klaseng businesses na pwede sa ganitong setup. So malalaman mo yan Kemasimi sa susunod na topic. So huwag kang umalis, pag-usapan natin yan. So nalaman niyo na mga Kemasimi the pros and the cons of this kind of business model na maliit na kapital and easy to set up. Now, let's go to talk about ano-ano nga ba ang mga example na businesses or business ideas na pwede mong gawin with this kind of setup. So we are going to talk about 10 kinds of businesses na pwede mong gawin. So pag-uusapan natin dito, magkano ba ang possible na capital? Ano ba ang mga pros and cons ng ganitong negosyo? So unahin na natin mga Kemasimi, number 1 na business idea for this type of business model is the online selling. For online selling mga Kemasimi, possibly you are going to start with 1,000 peso to 5,000 peso capital. Para saan yung 1,000 to 5,000 peso? Para ito sa mga produkto mo, pabili ng produkto mo, possible na bumili ka ng cellphone or mga ano bang kailangan mo para sa photography, para sa marketing strategy mo naman 'yan. So next, ano naman ang kinagandahan ng online selling? Una nga, maliit yung kanyang startup. Pangalawa, wide range yung kanyang makukuha kasi nga, you are selling it online. Pangatlo, flexibility in the product, selection, and target audience. So kung marami siyang mga selection ng mga Kemasimi na pwede mong ibenta online. So either para lang ba siya sa babae, para lang ba siya sa lalaki, para ba to sa teenagers, para ba to sa mga auntie natin, sa mga uncles natin, sa ating titos or tita. So marami kang pwedeng pagpilian kung sino-sino ba ang mga audiences na pwede mong pagbentahan. Ang pangit lang dito sa online selling mga Kemasimi, madami na nag-online right now. Alam naman natin yan, sobrang dami na nag-online right now. And medyo mahirap makapenetrate na din pagdating sa online selling kasi ang dami na nga nagbebenta. So pangalawa, requires a strong marketing of efforts to stand out. So, napapansin ko mga Kemasimi sa online selling right now, hindi na lang sila basta-basta nag-online selling. May iba nagpapakita na ng something, may iba nagpapamacho na para mapansin ng mga babae, para bilhin yung kanilang product. So may mga ganun, yung iba naman talagang sinusuotan nila yung mismong binebenta nila para makita kung maganda pa talaga o pangit. So depende na yan mga Kemasimi kung anong klaseng marketing strategy na gagawin mo. Kasi nga sobrang dami ng gumagawa. Pangatlong, mapangit naman, possible challenges with logistics and customer satisfaction. So, hindi talaga natin ma-identify kung nasa satisfied ba natin yung customer natin sa binibenta natin produkto or serbisyo. So, yan yung number 1 mga Kemasimi, the online selling. Number 2 naman, food cart or food stall. So, possible pwede ka mag-start ito sa bahay mo lang. Maglagay ka lang ng table sa labas ng bahay mo, then yun na. It is already a food stall or the food cart. Hindi man siya cart, at least we can call it a food stall. So, capital amount naman dito would start with 10,000 peso to 30,000 peso. Depende kung anong klase bang food and equipment na pwede mong kailangan. So, dyan between 10,000 to 30,000. Ang kinagandahan dito sa food stall mga Kemasimi, relatively low startup cost compared to brick and mortar restaurants. Kumbaga, hindi mo naman kailangan ng restaurant setup kasi nga you are just a food stall. So ibig sabihin, yung mga tao talagang pupunta sa iyo para tikman ang negosyo mo. Pangalawa, direct interaction with the customer. So directly kumbaga malalaman mo kaagad maganda ba ang food na binebenta mo, maganda ba ang product na binebenta mo, makukuha mo kaagad yung reaction at makakapag-interact ka talaga sa iyong customer. Pangatlo, high demand for affordable food or high demand for affordable street food options. Tayo mga Pinoy mga Kemasimi, hindi ko alam pero halos lahat ng mga Pilipino really love street foods. Pag nangungibang bansa tayo, ang unang tingin nahanap is street food nila. And same goes din dito sa ating bansa. Love na love natin yung mga street foods. Kaya kapag ang option mo ay street food, for sure talaga mga Kemasimi, may bibili at bibili dyan. Okay? Hindi ka talaga siguro, masasabi ko, baka hindi ka talaga malulugi kung sisipagan mo lang gumawa ng mga street food. That is, okay talaga yung mga ganyang negosyo na Kemasimi. Ano naman ang pangit sa ganitong negosyo, itong food cart na to? Una, seasonal factors can impact sales. Kumbaga, kung ang binibenta mo is halo-halo,
Hindi naman siya year-round na gusto ng mga tao na may halo-halo. Possible, mabenta lang siya every summer. Pwedeng ang negosyo mo, ang binibenta mong produkto is milk tea. And hindi din naman whole year-round is gusto ng mga tao ng milk tea. So talaga may mga months ka mga kemasani na maliit lang talaga ang kita mo at may mga months ka din na malaki talaga ang kita mo. Pangalawa, regulatory and hygiene requirements. Since ang negosyo mo nga is pagkain mga kemasani, you need to make sure na sa makikita talaga ng mga tao na malinis yung negosyo mo. Kumbaga, malinis yung countertop mo, malinis yung mga equipments mo, walang langa, walang ganito, na maayos yung paglalagay ng mga equipments, at talagang malinis. Kasi kapag nakita ng mga tao or ng customer na madumi yan, wala rin bibili sa'yo. So, kasama yan talaga na mahirap, kasi nga food yan mga kaimasami, isa yan sa mahirap na i-maintain yung kalinisan ng ating food stall. Pangatlo, limited menu offerings and potential for weather-related disruptions. So, normal yan dito sa Pilipinas, mga kemasami. Pero kasi, kung biglang bumagyo, tapos sa labas lang tayo ng bahay, wala talaga tayong option but to close the business. So, but still, madali lang naman siya i-set up. Kumbaga, kahit siguro sa loob ka na ng bahay, kapag kilala ka na sa iyong barangay na nagbebenta ka ng ganyan, tapos biglang bumagyo, tapos sinabi mo na sa loob ka ng bahay, possible may mga bibili pa rin naman sa'yo since kaya naman siyang gawin sa loob ng bahay, di ba? So, yan yung pangalawa natin, which is the food stall na pwede mong gawin sa ganitong setup na business. Ang third business idea na pwede kong ma-share mga kemasini is the mobile repair services. Sa mobile repair services, you just need around 5,000 to 20,000 peso as the capital para may pambili ka ng mga tools at pwedeng mga replacement na mga para sa gadgets. So, bakit maganda ito mga kemasini? Dahil halos lahat ng mga tao right now dito sa ating bansa, meron na talaga tayong mga cellphones, may laptop tayo, may mga tablets tayo. At hindi naman talaga lifetime yan eh. May times talaga na masisira yung ating mga gadgets, di ba? So, ang kinigandahan dito, si customer 1 pumunta sa'yo. Naayos mo yung problema niya sa gadget niya. Etong si customer 1, lahat ng family niya, lahat ng immediate family niya, may gadgets. So, since na-satisfy mo si customer 1, makakakuha ka na kaagad ng buong pamilya. So, sure ka na kaagad na kapag may nasira sa family, may nasirang gadget sa family ni customer 1, sa'yo siya ulit babalik. So, yung kinagandahan kapag ito yung ginawa mong negosyo. Ang medyo pangit lang sa negosyo nito mga MSME is kailangan mo talaga mag-aral or kailangan mo talaga pag-aralan kung paano mag-ayos ng mga mobile or mag-ayos ng mga gadgets. Kasi if you don't have the knowledge about it, then this business is not for you. Ang next business idea na pwede kong ibigay sa inyo mga ka-MSME is the tutorial services. Hindi lang naglilimit sa tutorial services mga ka-MSME yung sinasabi natin ESL teacher or the English as the second language teachers. Kasi talagang sikat naman yung mga ESL teachers right now eh. Kumbaga ang tinuturuan nila yung mga iba't ibang lahi. Also, dito sa tutorial services mga ka-MSME, kahit ikaw ay magaling ka ba sa math, magaling ka ba science, you can also do that. So, ang capital naman na pwede natin paghandaan pagdating sa tutorial services is between 1,000 to 5,000 pesos. Dito natin kailangan bilhin yung mga teaching materials natin, ano ba yung kailangan natin mga materials para maturuan natin ng maayos ang ating estudyante. Ang kinagandahan nga dito mga ka-MSME is flexible yung oras mo. Pwede kang magsabi sa iyong tuturuan na ganitong oras na ako pwede. Ang medyo pangat lang dito mga MSME, seasonal lang siya. So pagdating dito sa tutorial, madalas dumadami ang customer mo or madalas dumadami yung tuturuan mo kapag malapit na yung examination. Pero after that, mababawasan na yung estudyante mo kumbaga. Next, freelance services. So, itong mga freelance services mga MSME, sobrang dumami to during pandemic. I myself is a freelancer po ako. So, ang kailangan mo capital dito mga MSME is between 5,000 to 30,000 depende kung ano ba yung requirement ng client nyo pagdating sa computer especially. So, pinaka-ano talaga ito yung mga MSME is yung computer and internet and your skills. So, yung kailangan na meron ka para mag-umpisa ka the freelance. So, ang kinagandahan dito mga MSME, you have the options to choose kung sino ba yung mga kliyente na gusto mo. May option ka din na may iba din dyan na
may option sila kung may iba dyan na flexible yung oras sila. So, yung mga few things na kinagandahan pagdating sa freelance. Ang medyo hindi lang maganda sa freelance mga kaimasimi, una, marami ka nakakompetensya. Pangalawa, dapat talaga yung relationship mo with your client is nandyan at okay. Dahil anytime, pwede nilang i-cut ang relationship na yan at pag na-cut yung relationship na yan, yung services mo din, makat din siya. So, ibig sabihin mga kaimasimi, kapag freelance ka, ibig sabihin, hindi ka secure yung iyong trabaho or iyong negosyo. Next, car wash and auto detailing. So, ito mga kaimasimi, dumadami na ang mga tao dito sa Pilipinas na may mga sasakyan. At isa nga itong car wash and auto detailing na medyo kailangan lang na maliit na kapital at madali lang siyang i-set up. So, kailangan mo lang dito around 10,000 to 50,000 para sa mga cleaning supplies. So, ito naman mga kaimasimi, yung demand naman to steady lang, saktong-sakto lang, na talagang imposible na wala pupunta sa lugar mo para magpa-car wash. Okay? Ang medyo pangit lang dito, medyo malaki yung, nasa medyo kalakihan na yung capital na kailangan mo para sa initial invest, para sa cleaning materials mo, kumbaga. The next business idea na pwede natin gawin is also the event planning services. Sa event planning services, mga kaimasimi, you just need around 5,000 to 15,000 peso para sa marketing strategies mo or sa marketing materials mo and also some decorating items. Ang kinikidahan naman dito mga kaimasimi, sobrang high demand siya dito sa Pilipinas dahil we love celebrations. So wala naman tao or wala naman siguro ng Filipino na gusto nila celebrations or gusto nila party, di ba? So kaya marami talaga ang need ng event planning dito sa atin. Pangalawa, pwede ka rin magkaroon ng potential network ng mga iba't ibang mga suppliers. So kapag may mga ganyan ka mga kaimasimi na nakakuha ka na ng mga suppliers, kumbaga one-stop shop ka na, and yan ang gusto-gusto ng mga tao right now, na isa yun na ikaw lang ang kausap nila, then ikaw na kumausap sa iba't ibang suppliers. So yan kinagandahan pagdating sa event planning services. Ang medyo kapangitan lang dito mga kaimasimi is marami ka rin kalaban. Pangalawa, kailangan mo din, yung kailangan din smart ka, kasi kailangan mo pag-isipan kung ano ba ang unique na kailangan mo gawin. Kasi every plan or every event mga kaimasimi is dapat unique siya eh. So yung creativity mo dapat is sobrang mataas. And ang pangit din dito mga kaimasimi is yung stress. Kasi nga meron kang mga deadlines. So kailangan mo siyang isipin. But then again, if this is your passion and wala siyang problema, I think this will be easy for you. Next naman is the laundry and cleaning services. Right now mga kaimasimi, nagiging in demand na din ito kasi nga medyo ang mga Filipino right now is gusto nila mabilis ang kilos. So wala na silang oras para sa paglalaba. Mas okay sa nila na i-drop na lang yung labahin. Pagbalik nila, okay na yung labahin, nakatupi na. So for the laundry services, kailangan natin dyan is around 20,000 to 50,000 para naman siya sa equipment natin para sa washing machine and also the dryer. So ang kinagandahan dito mga kaimasimi, magkakaroon ka ng mga possible na repeat customers. So kapag nagustuhan yung service mo, babalik agad yung mga customers mo. Kumbaga, hindi mo na kailangan na mag-market kasi once naranasan ng mga customers mo na okay ang services mo, sa'yo rin siya babalik. Kumbaga. Also, mas mabilis ang potential ng growth dito mga kaimasimi. So kung sa umpisa siguro ang gagawin mo lang is pick up lang. Pero in the future, gusto mo may delivery na or may magpipick up ka na ng mga dumi and kayo na magde-deliver, which is na mas magiging hassle-free pagdating sa side ng customer. Ang pangit naman dito mga kaimasimi is kung paano natin i-ensure yung quality ng ating services. So, kailangan mo talaga mag-research kung paano mo ma-assure yung ating mga customers na yung services or yung ating paglilinis is talagang malinis. And lastly, mga kaimasimi, is the home food products. Pagdating sa home food products, mga kaimasimi, we need around 5,000 to 20,000 para naman siya pambili ng ating ingredients. Ang kinagandahan sa ganitong style of business mga kaimasimi is mapapakita mo kung ano ba yung mga culinary skills na meron ka. Mapapakita mo sa mga kakilala mo or sa mga customers mo na ganito ka kasarap magluto, ganito ka creative sa pagdating sa pagluluto, and etc. Ang pangit lang dito mga kaimasimi, may dagdag ka na kailangan ng mga permits kasi nga
This is about food. So possible, kailangan mo kumuha ng permit sa FDA if necessary, or kailangan mo kumuha ng sanitary permit na may dagdag na iba't ibang requirements. So yun lang naman. At also, kailangan mo rin pag-isipan yung shelf life ng iyong produkto. Kumbaga, gaano ba katagal yan para mabenta mo kaagad siya. So yan mga kaimasami, yung mga iba't ibang business ideas if you are into this kind of business model na easy to set up with minimum capital or minimal capital na kailangan. So hopefully may mga negosyo kaming nabanggit. May negosyo ako nabanggit kanina, 10 yun ang pag-usapan natin, and one of that negosyo is gusto mo siyang umpisahan. So ano-ano nga ba, or next question, totoo bang may naging successful sa itong pangnegosyo na mag-umpisa ka sa maliit na kapital at easy to set up? Meron mga ka-MSME. Yan na pag-uusapan natin sa susunod. So huwag kang umalis, wait mo, pag-uusapan na natin yan. So, ang question nga right na mga ka-MSME, meron na bang success story na nag-umpisa sila sa maliit at naging successful ang business sila at ngayon kumikita ng malaki? Of course, mga ka-MSME, meron tayong ganyang negosyo or meron tayong kilalang mga negosyo na nag-umpisa sa maliit at successful na right now. So, i-research mo lang mga ka-MSME, maraming sila. But before we discuss that topic mga ka-MSME, if hindi ka pa subscriber na ang channel, click the subscribe button right now and also the notification bell para every time na may bago akong videos, mabago akong videos, na YouTube will go to notify you. And also mga ka-MSME, if nagustuhan nyo po ang video na ito, may natutunan po kayo, please do not hesitate to share this video as well to your friends and to your anyone. Anyway, maraming salamat po ulit sa mga subscribers ko mga ka-MSME. Malapit na po natin ma-reach ang ating milestone na 5,000 subscribers. Tulungan niyo po ako makaabot po doon. Maraming salamat po. So let's now talk about ano-ano nga ba itong negosyo na talagang ngayon ay kilala na pero nag-umpisa lang sila ng maliit before. So unahin na natin dyan ang Google. Imposible hindi mo kilala ang Google kaya MSME. So ang Google ngayon ang the #1 search engine na kilala natin dito sa Pilipinas at sa buong bansa. So they just started with a capital of $1,700 or $1,700. That is just less than 100,000 MSME. So isipin mo, nag-umpisa sila sa like 90,000 pesos, pero magkano na kinikita right now? So they started na search engine lang talaga, pero right now, they have other products or they have other services na ino-offer nila. Next, Amazon. Amazon is started by Jeff Bezos. So I think sa lahat ng mga freelance na kakatulad ko, kilala na talaga si Amazon sapagkat ito ay maraming mga freelance na ang trabaho nila ay under kay Amazon. So, Amazon started in 1994. Humingi siya o nangutang siya ng kanyang kapital sa kanyang pamilya para magbenta ng books, para magkaroon ng online bookstore. So, ang binibenta niya talaga mga kaimasin ay mga libro. But now, para na rin siyang Shopee and Lazada. I think dito nakuha ng Shopee and Lazada yung kanilang model kay Amazon kasi lahat na kailangan mo pwede nilang ibenta. Lahat ng gusto mo, tingnan mo lang kay Amazon, baka available siya. But it started lang sa bookstore or it started lang siya as an online bookstore. Pero right now, ang dami niya ng mga products na binibenta at pwede siya mag-offer, pwede siya mag-deliver around the world. Kung hindi man around the world, baka halos lahat ng bansa sa mundo, pwede na siya mag-deliver ng gusto mo or kailangan mo na produkto. So, pinakalas natin na nag-start talaga sa maliit na kapital ay ang Apple. Yes, mga ka-MSME, ang Apple, na yung dalawang Steve na mga may-ari na yan, nag-umpisa lang sila sa $1,300 or $1,300 para bumuo ng home circuit na pwede na ibenta sa mga computer. But right now, mga ka-MSME, ang laki-laki na ng Apple, di ba? So, hindi mo makakalain na, talaga ba? Hindi ka makakapaniwala eh. Talaga ba? Nag-umpisa ba sila sa maliit na kapital? Yes, mga ka-MSME, nag-umpisa sila sa maliit na kapital na $1,300 lang or $1,300. It is just around 70,000 or more or less. So, isipin niyo mga ka-MSME, ganyan yung mga model natin ng mga business owners. Eh sir, may mga local ba na nag-umpisa sa maliit na kapital, naging successful na right now? Of course, marami mga ka-MSME. Unahin natin dyan yung National Bookstore. I-research siya sa Google mga ka-MSME. National Bookstore, Potato Corner, Rags to Riches, maraming mga ka-MSME. So, hindi talaga
Kumbaga mga ka-MSME, ang pag-uumpisa ng maliit na kapital and easy to set up will not limit you to be successful and to be well known in the future. But it still depends on how you are going to manage your business, how are you going to put your effort. So, hindi naman yan mga ka-MSME na lottery or isang loto na kapag nanalo ka is talagang malaki na kaagad ang pera mo. It is your effort, yung pag-iisip mo, yung pagmamanage mo sa negosyo mo that will help your business to grow, to grow, to grow, to grow. Hindi yan siya swertihan lang mga ka-MSME. Kailangan mo talaga siya pag-aralang mabuti. Kailangan mo talaga siyang bigyan ng effort. Kailangan mo siya bigyan ng oras para mas lalong lumago ang negosyo mo. At the end of the day, mga ka-MSME, mag-umpisa ka man sa maliit na kapital at easy to set up business or malaking business, iisa lang ang ating ang kailangan mo lang gawin is to make sure that your business will grow. Whatever it is, yun ang pinaka-goal mo na dapat mag-grow siya mga ka-MSME. So, para mga ka-MSME, I am really hoping that you learned something for today's video. And kita-kita ulit tayo next week sa panibagong video ulit. And hanggang dito na lamang po sa ngayon. This is your Dagoody Yadi, your MSME advocate, and this is your guide in business.